Mga ate at kuya, sa palagay ko may nalabag si Kuting na batas ng Pilipinas kung hindi man saligang batas. Okay? Kasi itong pagtanggap mo ng mga gifts, generous gifts, tsaka dapat may dapat si Kuting naglalabas ng salin. Kumusta na kaya yung kanyang mga properties? Kung gaano na kaya kayaman si Kuting at gaano na kayaman ang first family ngayon? Baby Lynn's Kitchen? Babes Lynn's? Thank you. Oh, gaano na kaya kayaman si Kuting ngayon mga ate at kuya, no? Diyan siguro pumapasok yung mga cronies para maitago ang mga nag-uumapaw na yaman. You know what? Dun sa kay Stella Kimbo na yan. Sa tingin ko, at saka kung sino-sino pang mga mayayaman, kaya sila bumibili ng mga mamahaling bags. Kasi kung iisipin mo, ako, siguro laki sa hirap lang talaga ako, no? Bakit ka bibili ng bags na worth 5 million? Well, siguro sabi na, because I can afford it. Because I can. Di ba ganon? Bakit yung iba bumibili katulad ng Hermes Birkin baka nagkakahalagay ng 25M? Yung mga ostrich leather and whatnot, yung iba yung kakaiba yung print at saka yung 'di ba? Ang ganda kasi tingnan niyo parang kind of a brown and white color na Hermes Birkin. Sina laude-laude na yan. At kung sino-sino pang mga elite, mga 'di ba, mga mayayaman bumibili ng mamahaling ganyan. Bakit sila bukod sa kaya nilang bilhin, bakit? Siguro, saan may tatabi yung cash na 24, 25 million? Di ba kung bundles of money yun, ang kapal naman. Baka mamaya masilip pa yung bank account mo. So, ang ginagawa ng iba, since very magandang investment din yung mga bags na yun, madali ring ibenta, even Heart Evangelista, kita nyo naman yung mga alahas. So, instead of you stacking those bundles and wads of money, ibili mo na lang ng bag na gano'n, o bit-bit mo, akala ng iba simpleng bag, kung hindi naman talaga marunong, di ba, kumilatis, yung pala 24 million worth, yung relo mo, akala mo, di ba, kung ordinaryong tao, kamalayan nila kung magkano ang relo mo, kasi nakakabili naman ng relo na 5,000, magandang klase na, baka waterproof na, yung pala yung relo mo, 4.5 million, and so on and so forth, baka mamaya akala nila yung hikaw mo, puwet ng baso, yung pala, di ba, milyones rin ang halaga. Kung limpak-limpak na ang pera mo at takot ka rin masilip, 'di ba? Kung bakit ang laki-laki ng busog na busog ang bank accounts mo, ibibili mo talaga ng mga ganyan. Even lupa, real estate, hindi mo rin mabili yung pagkalalaking mga ekta-ektaryang lupa. So, siguro ini-invest mo na lang sa gamit na maliliit lang pero yung value ganun kalalaki. 'Di ba? Baka may mga tinatago ka nang bara ng ginto eh. Dahil hindi mo naman pwedeng hawakan yung cash lang, bundle 'yon. Ate Fe, thank you. So, gaano na kaya kayaman si Kuting? And also mga ate at kuya, ano ang nalabag ni Kuting na batas kaya? Kung ganito ka-generous, kung totoo mga regalo lang sa kanya yan, yung milyon-milyong halagang talent fee makapag-perform lang ang Duran Duran at makapag-birthday lang ng lavish and posh birthday si Kuting sa Marriott Hotel na tayo mga patay gutom ay baka hindi makatungtong doon sa tanang buhay natin, di ba? Oh, hinahanap ko yung post ni Sasa Delet. So, gaano kalaki? Ang naipon ni Kuting sa mga pariga-regalo lang. Allegedly, sabi ni Miss Marlica, si Charis ay naregaluhan ng Rolex ng maputing ahas na akla na dating kaibigan ni Miss Marlica. Pero ngayon po, 'di ba? Dating taga-chuchu niya 'yon, ngayon naman ay kinasuhan si Miss Marlica dahil chinucho ni Miss Marlica na yung designer na yung maputi, na maputing puting ahas dati pero literal na maputi, ay nagregalo kay Charish ng Rolex na watch. Ay hindi nga yun makapagbayad doon ng kuryente noong araw. Siya na ang designer ngayon ng mga, di ba, ng mga outfit siguro ni Smugs at saka nung isang departamento na binibihisa at siya nagpapatahi sa kanya. Sipin niyo ang isang department, halimbawa DSWD, kailangan nila ng uniform. Or maybe DepEd, uniform ng mga maestra. Gaano karami ang teachers sa Pilipinas kung ikaw ang kukontratahing designer? At magpo-produce ng uniform, di milyon-milyon, billion din ang malilikom mo. Tapos kung kasama ka pa sa anomalya, baka i-overprice mo pa. Imbes na ang uniform ng mga teacher halagang 3,000 lang, baka ang singil mo 100,000.
kamal-kamal kayo ng bonggang-bongga sa pera ng taong bayan, di ba? So, kung si Kuting nariregaluhan po ng ganyan millions worth of talent fee for a performer, gaano sila kayaman? Alam niyo mga ate at kuya, chinek ko yung Duran Duran page. Kasi pinipressure ni Sas, tinag na nga niya yung Duran Duran eh. I-post mo, hindi ba kayo Thank you po Ate Elisa. Hindi ka ba nagmamalaki? Hindi ba kayo proud Duran Duran na kayo ay nasa Pilipinas? Na kayo ay makinang pa rin ng mga performers? Na despite na ang Pilipinas ang daing magagaling na singers, kayo ang kinuha? Bakit hindi nyo pinapost? I-refresh ko ha. Bakit hindi nyo pinapost? Ipagmalaki yun na nasa Asia kayo. Na bisita kayo ng isang marangal na, di ba? Na public servant ng Pilipinas. Oh. Chinek ko kasi yung page ng Duran Duran, wala silang post. Pasikreto. Eh, kailangan din nila biro mo 3 million ang followers ng Duran Duran. Wala silang post about sa kanilang concert kagabi. Booking na. Well, sabi ni Sas daw, dapat dapat may secrecy, right? Hindi dapat nalalaman. Pero ayun no, ang daming likers nila. Ayokong i-play yung music nila, baka maka-copyright ako. Pero sikat na sikat ang Duran-Duran pa rin pala, no? O promote sila ng kanilang mga ng kanilang mga songs and albums, New Moon albums, pero wala silang post ng kanilang concert sa Pilipinas. Sikreto talaga. Bakit kailangang isikreto? Kasi takot malait na baka pera ng taong bayan. Kung ako kasi tanongin nyo, Mat at Kuya, feeling ko, pwede rin totoong gift yan eh. Pwedeng hindi naman si Smugs yan ang gumasos dyan para sa kanyang esposo. Kasi si Kuting kasi mga ate at kuya, spoiled to eh. Baka gusto ko mag-birthday ako, 67 ako, gusto ko, di ba, maiksi lang ang buhay. Habang pangulo ko, gusto ko mapanood ang Duran Duran, live. Kayo mga ate at kuya, tanongin ko muna, bago natin puntahan yung nalabag ni Kuting na batas. Pinosisas yun. Hanapin ko lang ha. What? Oh my God. Bisita rin si Grace po, bisita rin si Chis Escudero sa concert ng Duran Duran. What? Ang dami mga buhaya at mga trapo ang nandun. Yung kasabayan ng President ng Pilipinas mag-birthday, BBM, nasa iisang hotel kayo nag-celebrate isang malaking karangalan, makasabay sa, nag-post ba nito? Ano yun? Bisita si Grace po, tsaka si Chis Escudero. Mga mambabatas, mga senador. Anong aasahan natin dito mga ate at kuya? Dapat naiintindihan nila ang batas. Kung nalalabag nila ito, lalo't salig ang batas. Alam niyo, lumalabas sa exams namin mga ate at kuya, sa licensure exams ng mga teacher. Dapat kung paganda yan, hindi na nga ako nakapag-take dahil nga dito sa pag-iintindi ko. Iniintindi ko kasi yung EDSA Friday group, di ba? Andito nga po, isa ako sa mga kritiko ng administrasyon, hindi ko na naintindi yung pagtitake ko ng LET. Dapat ngayong buwan ako magtitake ng licensure exams para ako magkaroon ng lisensya bilang teacher. Hindi ako makapag-take. At lumalabas sa exam namin itong batas na ito. Pero bago yan, ayan, si Grace po. Senior ni Sas din. At si Chis Escudero, nung ginagawa nyo dyan, sana nag-enjoy kayo, Senator Grace Poe at Senator Chis Escudero sa surprise Duran Duran concert for BBM birthday. Ay, for sure, nag-enjoy yan. Going back sa tanong mga ate at kuya, kung kayo ay elite, sinong artista or singer ang gusto nyo maging performer sa inyong secret birthday celebration? Kasi ako gusto ko pwedeng, kung babalikan ko yung mga dati-dati kong idol, sina Alanis Morissette, kung afford ko, why not, di ba? Ay, Oh, man.
turned 76. Lagi nga nanalo sa lottery and die the next day. Sabi ni Alanis. Or maybe the Spice Girls. Say you wanna really wanna I wanna really zing zing if you wanna be my lover. Sabi. O kaya naman ay sa ngayon kasi ang feel ko matit ko si Ariana Grande. Gusto ko yan. Yan ang gusto ko ngayon. Yon, kung ako ilit, magiging bisita ko yan. Pero kung ikaw ay public servant, magkaroon ka naman ng paghihinay-hinay kasi malalabag mo na ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kapag kami ay naging teacher, mga ate at kuya, naging public school teacher ako after ko mag-take ng let or mag-decide ako magturo in public, kailangan kong mag-adhere sa Code of Conduct and Ethical Standards or tinatawag yung Code of Ethics ng mga public officials and employees. Kasi kapag public teacher ka, gobyerno na ang magpapasweldo sa'yo. Okay, sumunod ka sa Code of Ethics or Code of Conduct. Code of Conduct. Hinahanap ko yung sinishare ni Sas, pero ito po kasi yan, 6713, lumalabas to sa aming LET, no, sa licensure exams namin, mga ate at kuya. So, sandali ha. Ano ko lang, ayusin ko lang. Move, bitch, get out the way. Charot. Mahaba to. Anyway, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees or Republic Act, RA, Saligang Batas mga ate at kuya, RA 6713. Lagi ko nagkakamali sa mga number na yan. Kasi hindi naman ako abogado, ba't may mga ganyan-ganyan? Diba? Na-screenshot ko ba to? Picturean ko na lang. Hindi, na-screenshot ko. So, yan. Okay? Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Policy ng ating Estado to promote a high standard of ethics in public service. Yada, 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 yada. Receiving gift or any gift. Define dito ha, mga ate at kuya. Regalo. Hoy, Cherish, totoo ba na regaluhan ka ng Rolex? Kimbo, yung mga mamahalin mong gamit, regalo lang ba yan? Even regalo, limitado, hanggat maaari, wag kang tumanggap kasi pwedeng gamiting bribe yan. Anong sabi ng Saligang Batas dito? Or ng batas ng Pilipinas, kung hindi man saligang batas. Gift refers to a thing or a right disposed of gratuitously or any act or liberality in favor of another who accepts it usually politiko or mga public servants, and shall include simulated sale or an ostensibly onerous disposition thereof, yada yada. Receiving gift includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of his family or relative as defined. Yada, medyo technical ito. So, pwede pa lang kahit hindi inabot sa iyo personal, pero inabot sa kapamilya mo, tumanggap ka pa rin. Kaya ikaw bilang public servant, 'di ba? Mapa mayor, mapa barangay kapitan, konsehal, kung sino ka man, even teachers, mga ate at kuya, ingat na ingat ka diyan. Sa mga parents, 'di ba? Uso 'yan sa mga private schools, binibigyan ka ng mga parents ng mga pa-cake, pa-balloon, pa-chocolate, pa galing abroad yung mga magulang. Na-experience ko 'yan. Okay? That's a form of bribe para hindi mo ibagsak ang kanilang mga anak, hindi mo bigyan ng mababang grado or pasok sa top 5 o pasok sa honor roll. Mga pambabribe ng mga magulang sa private schools. Bawal na bawal yan pag naging public teacher ka na. Huwag kang tatanggap ng mga ganyang mga gifts na yan kahit gustong-gusto mo unless siguro Teacher's Day. Okay, rereguluhan ka ng mga bata ng cake, balloon, puso-puso, di ba? Valentine's card and whatnot. Tanggapin mo kasi may okasyon naman, Teacher's Day naman, araw ng mga guro. Pero yung ultimo yatang miski ka mag-anak mo, no? Baka asawa mo, pag nabigyan, ano ba sabi? A gift from a person other than a member of his family. Kung ang nagbigay sa'yo, hindi mo ka mag-anak, hindi labag yan sa ethical standards ng mga public officials.
So kung niregaluhan si Kuting ng performer na millions ang halaga, at sa estimation natin, naabot ng 56 million ang talent fee ng Duran Duran. Ano ang kapalit na yan ang iniiwasan, kaya meron tayong Republic Act 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, mga adet kuya, or Code of Ethics yung tinatawag ng mga public officials. Kaya may ganyan tayo kasi magagamit yan sa'yo ng, pwedeng silipin yan eh. Ba't ka tumanggap ng suhol? Ba't ka tumanggap ng regalo? What if may hinging kapalit sa'yo yan? Binigyan ka halimbawa ng mamahaling relo or mamahaling bag or mamahaling alas or binigyan ka ng sasakyan ng isang billionaire sa lugar nyo. Anong hihinging kapalit yan? Baka mamaya sabihin niya, ay kailangan pag may proyekto ang ang bayan nyo or ang probinsya nyo, kung kailangan nyo ng mga semento, buhangin, kabilya, ako ang kukunin nyo ha. Huwag na kayong tumanggap sa bidding process ha. Or pwede rin ginagamit sa suhol yan. Halimbawa may bidding. O meron ba kayong tree planting? Ano ba, may mga, kailangan nyo ba ng mga halaman, yung mga seedlings? Ay syempre yung gobyerno magpapabid. Sino kaya ang may pinakamura at may pinakamagagandang mga halaman na bibilihin natin? Magpapabid yan ngayon, pababaan pa nga ng presyo. Tapos yung isa sa mga bidders doon, reregaluhan ka ng kung hindi man pera, sasakyan, gamit, material na bagay. Baka yun ang piliin mo, nasuhulan ka na eh. Huwag ka nang tumanggap ng ibang bidders ha. Kami na ang kukunin mo sa kontrata. Yan ang iniiwasan. Kaya nga may salin mga ate at kuya, may kapalit, correct. Kaya may salin, minomonitor ng gobyerno kung bakit ang bilis ng paglaki at paglobo ng kayamanan nyo ay ang liit lang naman ng sweldo nyo. So ano ang kapalit nitong suhol sa'yo ng mga billionaires mong tropa, Kuting? Ano sasabihin mo? Wala yan, kaibigan ko naman yan noon pa. Yeah. Mukhang may nalalabag si Kuting. Si PRRD isingit natin. Naghanda lang ng lechon. Si Trililing pumalag na. Sabi nga ni Miss Sas, nakakamiss daw si Trililing. Trillanes, ipagtanggol. Duterte. Sabi ng Ali. Nagsuhol ng taga-Sigaw yung nung sino mong babae yun na parang pinopromo si Trillanes. Trillanes, ipagtanggol yung sigaw ng isa ng Duterte. Lutang yung sinuhulan. Trillanes, binatikos ang handa ni Pangulong Duterte sa kanyang kaarawan dahil sa pagkakaroon nito ng lechon. Mahal kasi ang lechon, no? Mura na siguro ang halagang mga 10,000, 5K. Magkano ba lechon ngayon, mga kuya? Depende sa laki, no? Kutsinilyo, depende sa laki ng lechon. Meron ba lechon ng mga 20K? Depende, hindi ako nakakabili. Magpapalechon ako sa piyesta sa amin. Mga halagang 10,000 lang yan. Bakit? Alam niyo ba sa Kabisayaan kasi mga ate at kuya, kahit ulo lang ng lechon, grande na ang handaan mo kung may lechon ka. Pero baski ulo ng lechon, baka mga 1,500 lang yun, di ba? 2,000. Ay, presidente ng Pilipinas yun. Afford naman, may negosyo naman si Ma'am Hanilet Avancenia nung si Tatay Digong ang presidente. Nagalit si Trililing kasi yung sa picture na yan, mga ate at kuya, ay ang cake ni Tatay Digong ay kanin. Teka lang. So, parang trip lang noon, nag-upload kasi si Senator Bongo ng birthday ni Tatay Digong ng picture na ang hinihipan ni Tatay Digong na cake ay kanin lang na merong kandila. Tapos, nung nag-upload si Tatay Digong ng zoom out na picture, may mga lechon pala, hindi lang, parang nagbibiruan lang siguro, no? Na ang cake ni Tatay Digong ay kanin na may kandila. Tapos na-booking na may palitsyon si Tatay Digong, galit na galit si Trililing. Wala namang nagpa-concert noon para kay Tatay Digong Trililing. At saka yung lechon na yan, baka regalo lang din yan ng kamag-anak. According to Article 6713 kanina, kung ibang tao ang magre-regalo sa'yo, hindi na yun kaaya-aya. Labag na yun sa RA 6713.
Kasi nga public employee ka, ba't ka tatanggap ng suhol? Ngayon, kung ang nagregalo nito kay Tatay Digong ay si VP Sara, kanyang anak, o kanyang ex, pwede pa rin ni Tatay Digong i-defend yung kanyang sarili. At saka sa Kabisayaan, even siguro sa mga nasa Mindanao na hindi Muslim, di ba? Kaligayahan na nating makapaglitsyon. Paminsan hindi naman malaki tong litsyon na ito. Malapit na doon sa camera. Baka nga ano lang to. 30 inches na lechon, dalawang ruler, mahigit, right? 2 feet na lechon lang yata yung kay Tatay Digong. Hindi naman yung pagkalaki-laking lechon na mahal ang bili. Pero si Trililing umalma. Trililing, anong masasabi mo ngayon sa Duran Duran concert? Balak mo raw tumakbong mayor ng Caloocan. See, mga ate at kuya, nakakahiya po kasi. Ang 7613, itong Republic Act 6713 rather, nagkakapalit kasi sa number. Yung Code of Ethics na yun, mga ate at kuya, ay ina-advise, no, and parang pinipressure din ang mga public officials na huwag kayong mamuhay ng maluho. Kasi hodang sarili nyong gastos yan o regalo sa inyo. Maging payak kayo. Kasi hindi naman malaki ang sweldo nyo. Sweldo nga lang ni Pangulo Duterte dati, baka 300,000 a month lang. Okay? So, paano ma-afford ng isang public employee, paano ma-afford ng isang politiko ang ganyan kalaking luho kung ang sweldo naman nila ay, although malaki yan sa Pilipinas, pero maliit yan eh. Paano ka naging bilyonaryo sa sweldong ganun lang? Marami ka ring gastusin. May pamilya ka ring bubuhayin. At paminsan-minsan, dudukot ka. Halimbawa, sa Tatay Digong, kung ang sweldo niya noon 300,000 a month, dudukot yan ng sariling bulsa niya kapag may mga kaibigang nanghihingi or mag-iikot sa Pilipinas at may mga makikitang mga, di ba, mga street dwellers, mga namamalimos, dudukot yan. Kung mahal niya ang taong bayan, maglalabas yan ng sariling pera niya. Paano kang nagiging bilyonaryo habang nasa gobyerno ka? Magdahan-dahan kayo sa pamumuhay nyo. Hindi nga kayo dapat nagdadamit ng magarbo. Noong nakaupo si Tatay Digong, ayaw na ayaw niyang umaatin sa SONA na ang mga suot, mga millions worth of haute couture. Gusto ni Tatay Digong, payak lang ang kasuotan, payak ang pagkain. Pero ngayon kay Kuting, pakils, concert dito, concert doon, sinisikreto pa, nabubuking naman. So, since hindi natin pwedeng ipakulong si Kuting, dahil immune siya sa kaso ngayon, bawal siyang kasuhan being the leader of the country, pagbaba kaya niya sa pwesto, sino ang maglalakas loob sampahan ng kaso ang animal na yan? At yung ang lala-lalang nakawan ngayon sa kaba ng bayan, sino ang dapat managot dyan? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.